Okay, heto na nga, no? Pag-usapan natin itong, alam naman nating fake news ito. Pero ewan ko na lang dito sa Inquirer, no? Na ang sabi dito sa balita nila ay nag-survey raw sila. Most Filipinos raw ay gustong ma-held accountable dito si Tatay Digong sa mga namamatay na nalilink dito sa war on drugs. Ayan. Kaya naniniwala ba kayo na dyan? Ang dami na kasing hindi naniniwala sa kanila eh. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong si Auntie Claire Castro na sinabi niya si Bongbong Marcos raw ay hindi takot pumunta sa Davao. Sino pa namang nagsasabi? Auntie Claire, sino bang nagsasabi na tatakutin siya kapag pumunta siya doon sa Davao? Di ba? Sablay ka doon. Mamaya, pag-usapan rin natin yan ha, si Auntie Claire. Alam naman sa Auntie Claire, hindi kumpleto ang araw natin kapag hindi tayo makabanat ni Auntie Claire. At ito, pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos. Noong dumating siya sa Davao, meron pong naka-video sa kanya, no? Si Bongbong Marcos yung dumating, pero ang isinisigaw ng taong bayan, Duterte. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Nakakahiya. Ay nako. At last but not the least po ay pakikinggan po natin itong kinakaharap ngayon ni Representative Kiko Barzaga, itong idol natin na congressman dyan sa House of Representatives na walang preno, hindi natatakot, talagang kinukontra ang mga korap sa gobyerno at talagang walang tigil na pag-i-expose dito sa mga kabalastugan ng ginagawa ng House of Representatives. At pati itong si BBM ay hindi siya takot. Ay pakinggan natin siya sa kanyang press media ambush interview, no? Patungkol sa kanyang ethics complaint. Ayan, siya na naman ang target ngayon ng kalaban ng kalaban ng mga yung mga kumakampi sa mga mga buhaya. Siya yung binabanatan ngayon. Kasi naprapraning sila dito sa mga kagaya ni Kiko Barzaga eh. Kaya si Kiko Barzaga may ethics complaint at yan po ang pakikinggan natin mamaya. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Kaya mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ito ang una nating pag-usapan. Ito ngang kay Tatay Digong, no? Na survey raw ito. Ako, duda na po rito. Nung nabasa ko, Inquirer na naman ang nagbabalita. Kaduda-duda itong grupong ito eh. Kasi binalita nila na ito, most Filipinos recently surveyed by the Social Weather Station or the SWS survey na gusto na si former President Rodrigo Roa Duterte will be held accountable for the deaths linked to the drug war during his administration. Ayan. Ang tanong dito, totoo ba ito o hindi? Ako, depende na yan sa inyo ha. Siyempre yung mga kakamping at yung mga loyalista, maniniwala talaga dyan. Pero kung yung mga nakikita nyo yung birthday ni Tatay Digong, kung gaano kamahal ng itong taong ito, no? Ng taong bayan, buong mundo pa nga ang nagse-celebrate sa birthday ni Tatay Digong, hindi talaga maniniwala dito. 'Di ba? Ito, palabas na naman nila ito ng mga kalaban ng mga Duterte para parang i-brainwash nila na masamang tao talaga si Duterte kasi lumalabas sa survey na mas marami na ang gustong managot itong si Duterte sa kanyang war on drugs na mga namamatay o ganun, 'di ba? O ganun na naman, Inquirer pa. Kilala natin ang Inquirer. Wala na yung magandang idinidulot basta Duterte nang ibinalita. Bad news talaga yan. Pabana talaga yan ni Duterte. Wala, ni minsan wala akong nakitang magandang ginawa ni Duterte na binalita ng mga Inquirer. Lahat masama talaga. Ewan ko na lang bakit ganyan sila. Masama lahat yung mga binabalita, pero yung mga kabutihang ginawa ni Duterte, wala. Walang nagbalita sa Inquirer. So, ako dito sa kahit saang anggulo sablay, no? Si Duterte po nang nandyan sa ICC, alam na po natin na ang ICC ay nagagamit po sa politika. Ika nga, sabi nila, wina-weaponize na itong mga ICC kasi hindi nila kaya na makipaglaban ni former President Duterte dito sa Pilipinas. Kasi alam nila,
kapag magdebate na sila, batas yung pagbabatayan dito sa bansang ito, no? At kung batas lang ang ating tatanungin, wala. Wala silang makukuha dito kay Tatay Digong. Oh. Sabi pa dito, SWS, most Filipinos want Duterte held accountable for the drug war deaths. Talaga? Sana totoo, no? Pero, kung iisipin mo, no, paano kaya, let us say, given na totoo itong survey na ito, ano kaya yung question na inilabas nila sa survey? Yan ang malaking tanong, di ba? Kasi sometimes ikaw mag-a-answer ka ng question ikaw mag-follow ka lang sa question, mapa-oo, mapa-no ka sa question na yan, tapos hindi mo na alam, ang target pala ganyan na, di ba? Sino ba namang hindi gusto na ma-held accountable? Yes, ma-held accountable, pero kung laliman mo yung pag-iisip mo na si Duterte yung may kasalanan sa mga namamatay doon sa war on drugs, hindi, ang layo nun. Sino ba namang tanga at gago na presidente na kagaya ni Duterte, no? Na ewan ko na lang kay Bongbong Marcos. Kasi bangag yun di ba? Pero dito, kilala namin ang mga Duterte. Hindi po ganyan ang mga Duterte, no? Ginawa niya yung war on drugs para sa safety ng taong bayan. Di ba? Kung meron mang nagugurgur at that time, dahil lumalaban, wala na. Hindi yan kasalanan ni Duterte. Ika nga sabi ni Tatay Digong, ikaw bilang tao, ikaw ang gumagawa sa buhay mo. Ikaw ang nagdo-drawing sa buhay mo. Kung gusto mo ng buhay na malagim, ayan, yan ang mangyayari sa'yo, di ba? Winawarning nga na kayo ni Tatay Digong Huwag mag-indulge sa droga, kasi wala kayong patutungo, wala kayong future dyan. Alam nila, itong mga nagugurgol, alam nila na ganyan po ang mangyayari sa kanila kapag papasok sila dyan sa droga na yan. Wala, in-insist lang yung sarili nila. Ayan tuloy, gurgur. Di ba? Kasi syempre, ang mga kapulisan, poprotektahan rin natin yan kasi kawawa yung mga pulis. Di ba? If their life is in danger, wala silang ibang choice. Wala silang, they have no other options but unahan ka na. Di ba? So, wala. Inquirer, huwag kayong magpalabas ng ganito, hindi pa rin kayo papaniwalaan ng taong bayan. Kaming mga vloggers, susuplakin namin kayo, no? Ito pa, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Ayan. Castro, ano na nangyari sa iyo, ha? Kasi raw, pinapalabas nitong si Auntie Claire Castro na hindi raw natatakot ang si Bongbong Marcos pumuntang Davao. Wala namang nananakot sa kanya, di ba? Bakit naman siya namin tatakutin? Yeah? Ito yung balita. Hindi po matatakot ang Pangulo. Iginiit ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi nangangamba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtungo sa Davao upang tulungan ang mga biktima ng mga lindol. Sa rehiyon nitong nakaraang linggo sa kabila ng kanyang hindi maayos na ugnayan sa mga Duterte. Siyempre, ang mga taga Davao, loyal Duterte yan kasi alam nila kung gaano kabuting tao itong si Duterte tapos pinakulong ninyo, di ba? Siyempre may galit. Pero kahit galit yung mga taga Davao naman, hindi naman yan ganyan ka walang hiya na may gagawin silang masama. Mabuting tao naman yung mga taga Davao. Huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Ayon kay Auntie Claire, huwag raw takutin. Wala namang nagtakot sa kanya. Sino bang nagtakot sa kanya? Sabi ko nga, baka talaga Auntie Claire, yung amo mong bangag dyan, napapraning na. Ha? Kung ano-anong tinatakot sa kanya. Wala namang nagtatakot sa kanya. Hindi po matatakot ang ating presidente na pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat ng nangangailangan pagdidiin ni Castro. Ayan. Ang mga Davaoenos po ay mababait na mga kababayan. Yan ang sabi ni Castro. Totoo naman Sinabi mo pa, di ba? Alam mo Castro, siguro yung matatakot is the wrong word, no? Hindi siguro takot. Ang right word siguro dyan, si Bongbong po Marcos ay hindi po mahihiya. Hindi takot, mahihiya. Yung matatakot, ang layo doon. Walang mga masamang tao doon sa Davao. Proven and tested na yan. Walang gustong maggurgur-gurguran dyan ng mga kung ano-ano. Ang sabihin mo, mahihiya. Kasi kapag pumunta si Bongbong Marcos dyan, mapahiya lang siya. Malaki ang chance na mapahiya siya.
Tingnan nyo ha. Si Bongbong Marcos ang dumating sa Davao, ang isinisigaw, Duterte. Kaya mapahiya siya. Ha? Kasi, pumunta siya sa Davao. Pero, tapos na nakapagtulong ang Cebu, tapos na nakapagtulong ang Vice Presidente, saka siya dumating yung Presidente. Hindi napahiya si Bongbong Marcos. May ganyan bang leader? Di ba? Alam namin, malaki rin tulong yung national, pero i-accept nyo na mahina talaga ang takbo ni Bongbong Marcos. Mahina gumalaw. Nakatulong na yung lahat, Cebu at yung aming Vice President. Pero siya, kahapon lang dumating. Kawawa. Kaya, ang nangyari, pagdating doon ni Bongbong Marcos, ito ipapakita ko sa inyo ha, pagdating doon ni Bongbong Marcos, ang isinisigaw ng taong bayan, Duterte. Hindi nyo pwedeng, ano tawag doon? Hindi nyo pwedeng, mabiblame ang taong bayan. Kasi po, sa ginagawa rin ni Bongbong Marcos, ito yung mga nangyayari ha, video na pagdating ni Bongbong Marcos, pero Duterte is one of an example na baka naman Bongbong Marcos, if makita mo itong video na ito, di ka pa makarealize niya na isinusuka ka na ng taong bayan. Hanggang ngayon nga, sa totoo lang hanggang ngayon, wala silang isang pambato sa 2028 bilang presidente. Kasi si Martin Romualdez, kung yun ang pambato nila, ewan ko na lang. Wala na. Wala silang pambato. Ang pag-asa na lang nila, alam niyo kung sino? Yung insecure na si Raffy Tulfo. Insecure yun ng mga Duterte. Tingnan mo yung ginawa ni Raffy Tulfo, di ba? Insecure yun ni Duterte. Kasi, sinabihan pa niya, kung may ebidensya na matanda na siya at bla bla bla, may sakit siya bla bla, utot mo. Rason ka pa ng, mag-reason out ka pa ng ganyan na matanda na siya na kung may ebidensya. Hindi mo ba nakikita? Kami nakikita namin lahat. Ito naman si Raffy Tulfo insecure kasi siya kasi nung una nag-number 1 siya sa survey na sa 2028 na magiging pangulo ng bansa. Number 1 siya. Hanggang sa kanyang mga pinanggagawa diyan sa Senado, wala na, bumagsak. Si BP Sara talaga yung number 1. Akala niya siguro nung nag-number 1 siya, akala niya siguro yun, legit yun. Alam niyo naman yung mga survey na yan sometimes ginagawa nila yan for para ma-insecure. Kasi insecure sila sa mga Duterte. Kahit anong angulo natin pag-uusapan, Duterte naman talaga lahat ng mga Pilipino. Mga dilaw lang yung mga loyalista na mga keyboard warriors dyan. Akala mo, tingnan nyo 2028. Kapag hindi lang nila tatrabahuin itong si BP Sara sa kanyang impeachment, BP Sara talaga mananalo sa 2028. Babalik ang mga Duterte. Ngayon, ito si Raffy Tulfo, siguro insecure siya na hindi na siya number 1 sa survey. Diba? Ayan siya tuloy. May insecurity rin ito. Baka plano siguro ng administrasyong ito na si Raffy Tulfo ang gawin nilang manok o pambato sa 2028. Boom! Wala na, talo na kayo. Ito, panoorin natin itong media interview nitong si Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga, patungkol po dito sa ethics complaint laban sa kanya. Okay? Kasi alam niyo naman yung galawan ni Kiko dyan. Prangka yan prangka. Sa pagiging prangka niya, pinagtripan na naman siya ng mga kalaban. Ito, panoorin natin. Kiko Barzaga, marami nang nagsasabi niyan, Kiko Barzaga, na ang justice system dito sa Pilipinas ay malaking joke. Bakit nasasabing joke? Kasi kung ikaw, if you have the power, presidente ka ng Pilipinas, wala na. Lahat siguro, tingnan nyo yung kay Boying Rimulya, yung kanyang anak, di ba? Yung issue ito patungkol sa kanyang anak, di ba? Nakalabas ka agad. Wala na, di ba? Pero ikaw, tingnan nyo kung magnanakaw ka ng sardinas, magnanakaw ka ng bigas doon, di ba? Mayroong mga balita na nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng bigas. Nahuli ng pulis, kulong ka agad. Nakukulong ka agad. Magkano yung sardinas? Mga nasa 20 pesos. Yung bigas na 5 kilos. 5 kilos yung ninakaw Kano yun? Mga 300, 400. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyong peso sa kabanang bayan, hanggang ngayon, pinoprotektahan pa. Hanggang ngayon, wala pa nahuli. Hindi nga nakansila yung